Araw-araw, maaga pa lang ikasama na ni Papa si Dave sa bukid. Ngayon nga, siya na lang ang mag-isang nagpapastol ng mga kabayo at ng alagang hayop ng mga magulang ko. 5 araw na kami dito sa probinsya. Katatapos lang din namin dumalo ni Dave ngayon sa unang araw ng seminar namin sa simbahan. Nakapili na agad kami kahapon ng gown na isusuot ko at ganoon din ang asawa ko. Kaya sa mga abay na lang ang kulang dahil wala pa kaming nakuhang sukat nila. Tinawagan ko sina Sheila at Moby dahil sila din ang gusto ko maging abay kasama ang mga kapatid ko sa kasal ko. Pumayag naman sa Dave at ganoon na rin ang mga kaibigan ko. Hon, di ba natin pwedeng tawagan ng kapatid mo para kunin nating abay sa kasal natin? Tanong ko kay Dave na abala sa pagmamaneho. Paulit-ulit ko nang tinatawagan si Marga, Han, pero ilang ulit ko na siyang hindi makontak. Abala talagang babaeng iyon at mahirap makausap kapag nasa mission. Sagot ni Dave. Hindi ba siya makakadalo sa kasal natin? Muling tanong ko. Siya lang kasi nag-iisang kapatid at kapamilya ng asawa ko. Bilang asawa ni Dave, gusto ko rin naman na dumalo si Marga kahit hindi ko pa siya nakikita at nakakausap. Napailing na lang ang asawa ko at sandaling sumulyap sa akin. I don't know, hon. Kung ako lang masusunod, gusto ko na siya lumipat ng trabaho. Mula nang hawakan niyang trabaho ibinigay sa kanya, hindi ko na makausap at makita ang kapatid ko. Paliwanag na Dave. Mapanganib ang mga misyon ni Marga. Alam kong kaya niya iyon pero nag-aalala pa din ako para sa kaligtasan niya. Di ba sabi mo, graduate din siya sa PMA? Ibig sabihin sundalo din ang kapatid mo? Curious na tanong ko. Oo, pero sakop siya ng Special Task Force at under ng Intelligence Department. Isa sa Margas ay pinapadala ng kanyang agency kapag may special na misyon at operasyon sa iba't ibang lugar para makakuha ng impormasyon na magagamit namin laban sa mga kalaban ng pamahalaan. Paliwanag ng asawa ko. Ngayon inuunawaan ko na kung bakit sobrang nag-aalala sa Dave sa kapatid niya, lalo na't babae si Margaret. Mabilis na lumipas ang araw, dumaan ang Pasko at Bagong Taon. Nakilala na rin ni Dave ang mga kapatid ko dahil umuwi dito sa probinsya si Ate Mia at ganoon din ang kambal na si Bea at Brian. Ang nakakatuwa ay malapit agad ang kambal kay Dave. Nakita kong tinanggap nilang asawa ko lalo na nang nauuto ng dalawa na turuan silang magmaneho. Alam mo anak, sa nakikita ko, tiwala na ako magiging masaya ka at magkakaroon ng maayos na buhay dyan sa asawa mo. Napalingon ako kay Papa. Nakatayo din pala siya sa likuran ko at pinagmamasdan ang kulitan ng mga kapatid ko, pati na rin ni Dave. Nagkukulitan sila habang namumulot ng pili ngayon. Mataas na ang puno dito sa bakuran kaya hindi na maabot ng kapatid ko. Umakyat sa puno si Brian at nandito sa ibaba si Bea at Dave. Naghihintay na may mahulog na prutas sa lupa. Salamat Papa. Emosyonal na sabi ko. Para akong batang yumakap sa aking ama. Namiss ko siya, lalo na't matagal akong hindi umuwi dito sa amin. Mabuting tao ang asawa mo anak. Responsible at magalang. Isa pa, may maayos siyang trabaho at hindi mo mararanasan ang mahirap na buhay dito sa bukid. Kaya panatag na ang loob ko. Wala akong maisagot sa sinabi ng aking ama. Nakatutuwang marinig ito mula sa kanya dahil alam kong nagtagumpay ang asawa ko na magustuhan siya ng mga magulang ko. Nang matapos ang Bagong Taon, bumalik kami ni Dave sa kampo. Tapos na ang kanyang bakasyon at may 1 linggo siyang natira para tapusin ang trabaho. Sumama din ako sa kanya at muli ay nagpatingin sa doktor na unang sumuri sa akin. Okay naman daw kami ng mga baby ko kaya wala akong dapat na ipag-alala. Pero dapat umiwas sa stress at labis na pagod. January 19 ang kasal namin. May 1 linggo para tapusin ni Dave ang trabaho niya at pagkatapos ay babalik ulit kami sa Bicol para sa kasal namin. Mabilis na lumipas ang araw. Ginampanan ko ang pagiging mabuting asawa kay Dave at aaminin ko. Sobrang saya pala sa pakiramdam na kasama ko araw-araw ang taong mahal ko. Ready? Tanong ng asawa ko habang nakaupo ako sa sofa at hinihintay siya. Oo, kanina pa. Nakangiting sagot ko. Pauwi kami ngayon sa Bicol. May natitira pang 1 araw na seminar bukas na kailangan namin tapusin at pagkatapos ay ang mga preparasyon na lang sa kasal ang aayusin namin. Maliligo lang muna ako, Han. Kapag natapos na ako, pwede na tayong umalis. Sagot ng asawa ko. Sige, sagot ko. Handa na ang mga dadalhin namin pero alam ko maghihintay pa ako dahil matagal maligo sa Dave. Kung may isang kinaiinisan ako sa kanya, ito ay ang panliligo. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong ginagawa niya sa loob dahil inaabot siya ng mahigit kalahating oras bago matapos at lumabas ng banyo. Nag-scroll na lang ako sa social media account ko habang naghihintay kay Dave. Abala siya palagi, kaya nagbababad siya sa shower para ma-relax ang isip at katawan.
Gabi na kami nakaalis at hating gabi na nakarating dito sa bahay ng mga magulang ko. Hanggang ngayon ay walang nakakaalam dito sa baryo na sundalo ang asawa ko. Inilihim namin ang tungkol dito sa buong barangay dahil hindi naman nila inakala na ganoon ang trabaho ni Dave. Walang nagduda na sundalo pala ang asawa ko kasi ibang estilo ng kanyang kilos at pananamit. Kaya ang akala ng marami dito ay sa isang kumpanya siya nagtatrabaho. Naging abala kami sa nalalapit na kasal. 3 araw bago ang aming kasal, nagulat ako nang dumating ang 2 truck na puno ng armadong sundalo. Daig pa ang may biglang operasyon sila dito sa amin sa baryo. Bagay na ipinagtataka ng mga kapitbahay namin dahil matagal nang walang kampo dito. Anak, bakit naman ang daming sundalong dumating sa labas? Tanong ni Mama nang makita ang mga naka-uniforming sundalo na nagkalat sa paligid ng bahay namin. Hindi ko po alam Sagot ko dahil hindi naman sinabi ni Dave sa akin ang tungkol dito. Tatanungin ko po mamaya ang asawa ko. Nahiyang lumabas ako at tinanap si Dave. Magalang na binati naman ako ng mga dumating na sundalo kaya tipid na ngumiti ako sa kanila. Natuwa ako nang makita ko si James kasama si Kuya John. Nakangiting lumapit ako sa kanila at sa grupo ng mga tauhan ni Dave na nakikita ko sa kampo. Mabutit nakarating ulit kayo dito sa amin, Kuya John. Masayang sabi ko. Oo naman, hindi pwedeng hindi ako dadalo. Aba, sa dami namin sa kampo, akong isa sa napili ninyo maging abay. Mahanay ako sa mga opisyal namin sa kasal ninyo ni Sir. Kaya marami naiinggit sa akin. Mayabang na sagot ni Kuya John kaya natawa ako. Kinuha ko siyang abay. Noong una ayaw niya at tumanggi pa kasi nahihiya daw siya. Lalo na nang malaman niyang mga kaibigan at nakatataas na mga opisyal sa Armed Forces ang kasali sa Interage. Mga kaibigan at kaklase ni Dave sa PMA ang mga abay na lalaki namin at angin si Brian at Kuya John lang ang hindi. Nakita ba ninyo si Dave? Tanong ko sa mga kaharap ko. Oo, nasa taas. Kausap ang tropa. Sagot ni James. Salamat. Nakangiting sagot ko. Parang kailan lang, dito pa kami nakadestino noon. Ngayon, heto, ikakasal ka na sa opisyal namin. Pero hindi ka pa rin nagbabago, Mavel. Sabi ni Kuya John habang nakapatong ang kanang braso sa aking balikat. Natawa ko. Wala naman dapat na baguhin, Kuya. Hindi lahat ng babae gaya mo, Mavel. Ang swerte ni Sir Dave sa'yo. Pero maswerte ka sa kanya dahil loyal yun sa'yo. Sabi pa ni Kuya John. Huwag ka na magpakitang gilas, Bok. Abay ka na sa kasal ni Mavel. Biro ni James na tinawanan namin. Naging mas malapit pa ako sa kanilang dalawa. Naging biruan pa nga namin na crush daw ako noon ni James. Kaya lang natorpe daw siya kaya hindi niya ako niligawan. Nalaman din ni Dave ang tungkol dito nang minsang pumunta sila sa bahay na tinutuluyan namin sa kampo at nag-inuman sila. Ang akala ko ngayon magsasalos na naman ang asawa ko pero ang sabi niya, nakaraan na iyon. Nasanay na rin siyang makitang malapit ako kina Kuya John at James kaya hindi na siya nagsasalos ngayon. Alisin mo nga yung braso mo. Baka makita ka na naman ni Sir Dave. Imbis na nasa simbahan ka at nakabarong bukas, pagbantayin ka na naman niya sa gate. Nakangiting biro ni James kay Kuya John. Natawa ko at hinampas sa braso si Kuya John. Alam namin nagselos noon ang asawa ko kaya hindi talaga siya nakapunta kung saan naganap ang Christmas party hanggang sa nakaalis kami. Good morning, sir. Sabay-sabay na bati ng mga sundalong kaharap ko. Dumating na palang asawa ko at nakalapit sa amin pero dahil nakatalikod ako sa kanya, hindi ko siya napansin agad. Bakit nandito ka, Han? Formal na tanong ni Dave sa akin. Mabilis na inalis ni Kuya John ang kanyang braso na nakaakbay sa aking balikat at sumaludo sa asawa ko. Hinahanap kasi kita. Tapos nakita kong dumating si Kuya John. Nakangiting paliwanag ko. Lumapit sa akin ang asawa ko at kinabig akong palapit sa kanya. Kinausap ko si Kapitan. Nag-request ako na magkaroon muna ng kampo dito habang nandito ang mga tauhan ko at ipagamit sa atin ang isa sa mga building dito sa barangay para sa magiging personal na opisina namin. Paliwanag ni Dave. Nagpaalam na ako kina Kuya John at niyayang pumasok sa bahay namin ng asawa ko para mag-almusal. Maaga pa lang kanina ay marami nang ginagawa sa Dave kaya hanggang ngayon ay hindi pa siya kumakain. Abala din dito sa bahay dahil nagtatayo ng mga tent ang mga kabarangay ko para magamit nila sa kasal namin bukas. Sa plaza na rin ang reception pati sayawan bukas ng gabi. May bubong iyon at malapit lang sa amin kaya advisable na gamitin namin. Si Dave ang nag-ayos ng lahat. Sabi niya huwag ko nang isipin iyon kaya tumulong na lang ako kay Mama dito sa bahay. Mabuti naman at dumating ka na. Bakit bigla na lang napakaraming sundalo sa labas, Dave? Dahil pa natin na may giyera dito sa baryo. Tanong ni Mama na hindi may tago ang kaba nang makita niyang pumasok ang asawa ko.
Bukod kasi sa maraming sundalo, armado din sila, kaya nauunawaan ko kung bakit kinakabahan ngayon ng aking ina. Naka-high alert po sila ngayon, Mama. Bukas po, mas marami pa po ang pupunta dahil darating po mga kaklase kong opisyal at kinuha ko po naming ninong. Mga mataas po silang opisyal ng AFP kaya kailangan natin masiguro ang kanilang kaligtasan. Magalang na paliwanag ng asawa ko. Aware ako tungkol dito dahil nabasa ko sa imbitasyon namin ang mga pangalan ng kasali sa entourage at ninong at ninang sa kasal. Mga high-ranking official ang nakita ko sa listahan kaya naiintindihan ko kung bakit ganito kahigpit ang seguridad sa paligid, lalo na't mataas ang posisyon ng asawa ko. Sa totoo lang nahihiya ako dahil maliit lang ang lugar namin at ganoon din itong bahay ng mga magulang ko. Walang hotel kung saan pwede magpahinga ang mga prominenteng bisita ni Dave, pero sinabi ng asawa ko na siya umano ang bahala at huwag ko nang alalahanin pa ang tungkol dito. Ngayon pa lang ay kinakabahan na ako. Ngayon lang kasi magkakaroon ng ganito kalaking handaan dito sa amin. Alam namin na maraming bisita ang dadalo sa kasal namin bukas dahil ganito dito sa probinsya. Lahat ay imbitado kapag may handaan, lalo na ang mga kabarangay namin at mga kapitbahay. Ilang baka, baboy at kambing ang pinakatay ni Dave. Nagbigay din ang mga magulang ko ng pera sa amin dahil nakita nilang malaki na ang nagastos ng asawa ko pero tinanggihan niya ito. Kaya kinausap siya ni Papa at sinabing tanggapin na namin ang tulong nila dahil para sa amin naman iyon. Hindi ko inaasahan na makikita kong napakaganda ng dekorasyon dito sa plaza para sa sayawan. Sino mag-aakala na pwede palang maging ganito kaganda ang lugar na ito sa loob lamang ng ilang araw na paghahanda? Ang sabi ni Dave ay hindi siya bumili ng mga ginamit sa pagdidisenyo. May nag-sponsor daw ng mga bulaklak galing mismo sa Baguio at ipinadala dito sa amin sa Bicol. Isang truck ang naghatid kaninang umaga ng pula at puting mga rosas, pati na rin ang iba pang mga bulaklak na ngayon ko lang nakita. May isang grupo din ang dumating para mag-ayos at magdisenyo dito sa plaza, pati na rin sa bahay ng mga magulang ko. Hindi ko alam kung magkano ang ginastos ni Dave pero sigurado akong malaki dahil hindi biro ang preparasyon niya para sa kasal namin. Tinawag kami ng MC para simulan na ang sayawan. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko ngayon. Masaya ako. Gusto kong umiyak pero kinakabahan din ako. Han? Mahinang tawag sa akin ni Dave. Tumayo ako at sabay kami naglakad papunta sa gitna ng plaza. Ipinatong ko sa balikat ni Dave ang mga kamay ko. Hinawakan naman niya ako sa bewang at barahang inihakbang ang aming mga paa at nagsimula ng sumayaw. Maraming tao ngayon dito sa plaza. Talagang inabangan ng lahat ang kasal namin ni Dave. Ang sabi ni Mama, umugong raw kasi ang balita dito sa barangay namin tungkol sa ingrandeng kasal ko at umabot pa sa mga kalapit na lugar. Ngayon lang nagkaroon ng ganitong ingrandeng kasalan dito sa amin, kaya marami ang dumalo. Walang limit ang pagkain at inumin. Sinabi ko kay Dave na huwag nang gumastos ng malaki pero hindi siya nakinig at sinabing minsan lang ito, kaya huwag ko nang isipin pa. Han, okay ka lang ba? Tanong ng asawa ko habang marahang sumasayaw kasabay ko. Kinakabahan ako. Ang dami kasing tao. Hindi nakatiis na sagot ko. Marami nga ang dumating na bisita natin. Nakangiting sagot ng asawa ko. Hindi ba talaga darating ang kapatid mo? Tanong ko kay Dave. Hindi, pero ang alam ko darating bukas ang head ng agency ni Margaret on her behalf. Hindi na ako nagtanong pa dahil ayokong makaramdam na lungkot ang asawa ko. Nag-focus na lang ako sa sayaw namin hanggang sa matapos at muling umupo sa upuan na laan para sa amin ni Dave. Alas 12 ng hating gabi na magpaalam kami ni Dave. Hanggang alas 4 lang ang sayawan dahil gagamitin din namin mamaya ang plaza para sa reception. Mag-aayos pa sila at magde-decorate kaya nauunawaan naman ng mga taga dito sa amin kung bakit hindi aabot hanggang umaga ang sayawan. Magkatabi kaming natulog ng asawa ko. Sina Sheila at Moby naman ay naiwan sa plaza. Mamaya na lang daw sila matutulog kasama ang kanilang mga asawa dahil nag-enjoy pa sila. Alas 4:30 pa lang nang kumatok si Mama at ginising kami ni Dave. Kailangan pa kasi namin mag-ayos para sa kasal mamaya. Alas 9 ang schedule namin sa simbahan kaya may oras pa para kumain, maligo at mag-makeup. Abot-abot ang kaba sa dibdib ko habang nakatitig ako sa harap ng salamin. Halos hindi ko nakilala ang sarili ko sa ayos ko, lalo na ngayong suot ko ang wedding gown ko. Ang ganda mo, Beshi! Natutuwang sabi ni Sheila nang matapos kami magbihis. Totoo pala talaga ang sabi nila na kung sino nakakuha ng bouquet na ikinasal ay siyang susunod na ikakasal.
Napangiti ako sa sinabi ng best friend ko. Totoo naman kasi, dahil isang araw lang ang pagitan matapos ang kanyang kasal ay kinasal agad kami ni Dave. Dapat ganyan din ako ka-blooming sa kasal namin ni William. Sabat naman ni Mavi habang sinisipat ang sarili sa harapan ng salamin. Ikaw pa ba? Ikaw kayang pinakamaganda sa ating tatlo? Nakangiting sagot ni Sheila na naging malapit na rin kay Mavi. Dapat ngayong Enero ang kasal ni Mavi pero nagkaroon ng adjustment dahil hihintayin umano nilang umuwi ang ina ni William galing Canada. Maging si Mama ay naging emosyonal nang makita ako. Hawak ko ang bouquet ko at handa na ako. Ganoon din ang mga kaibigan at kapatid ko na siyang abay sa magaganap na kasal namin ni Dave. Ang mabuti pa'y sumakay na kayo sa sasakyan at baka mahuli tayo sa kasal. Sabi ni Mama. Strict daw kasi ang pari sa simbahan sa bayan kaya hindi kami pwedeng malate sa appointment namin. Sakay kami ng sasakyan ni William papuntang simbahan habang si Dave naman ay nauna na kanina at doon na lang maghihintay kasama si Arthur at ang iba pa niyang abay. Habang nasa daan kami, may nakakonvoy sa aming mga sasakyan at truck na may sakay ng mga armadong sundalo. Kaya agaw pansin kami sa kalsada hanggang sa nakarating kami sa bayan. Halos hindi ako makahinga sa labis na kabang nararamdaman ko nang tumigil ang sasakyan ni William sa harap ng simbahan. Dahil ko pa ang hindi pa kami ikinasal ni Dave. Dahil talagang hindi ko maipaliwanag ang iba't ibang emosyon na bumabalot sa puso ko. Pagbaba ko pa lang sa sasakyan, nangangatog na ang tuhod ko. Marami ang bisitang naghihintay sa amin. Nandito rin ang mga kaibigan at kapamilya ko, maging ang mga kapitbahay na sumakay sa isang truck na pinahiram sa amin ni Kapitan para makadalo ang ilan sa mga kabarangay namin sa kasal ko dito sa bayan. Nagkalat sa paligid ng simbahan ng mga sundalong tauhan ni Dave. May 6 na pares na nakatayo sa bungad ng pintuan habang may hawak na mga espada at nakataas kung saan ako dadaan. Nagsimula ng entourage. Nauna nang naglakad ang mga abay at nakatayo pa rin kami dito sa labas habang naghihintay sa signal para pumasok sa loob ng simbahan. Kasama ko ang mga magulang ko nang pumasok kami. Nakahawak ako sa braso ni Papa habang hawak naman ni Mama ang kaliwang kamay ko. Pakiramdam ko'y biglang nawala ang mga tao sa paligid ko at parang slow motion na naglakad akong palapit sa naghihintay na asawa ko sa tapat ng altar. Katabi si Arthur at ang isang lalaking hindi ko kilala at ngayon ko lang nakita. Nakangiting inabot ni Dave ang aking kamay at pagkatapos ay nagmano sa mga magulang ko. Ganoon din ang ginawa ko sa lalaking katabi niya na sa tingin ko ay kamag-anak niya. Dahil hindi naman ito dadalo at nasa tabi ngayon ng asawa ko kung hindi sila related sa isa't isa. Ingatan mong anak namin, Dave. Narinig kong sabi ni Papa matapos tapikin sa balikat ang asawa ko. Makakaasa po kayo, Papa. Magalang na sagot naman ni Dave. Agad nang iginiya ako ni Dave sa upuang laan para sa amin sa harap ng altar kung saan nakatayo ang paring naghihintay sa amin. Naging emosyonal ako habang ikinakasal kami ni Dave. Ilang ulit na namasa ang mga mata ko habang nakikinig sa homily ng pari sa harap namin. Mahigpit na hawak ni Dave ang kamay ko at kahit minsan ay hindi niya binitawan hanggang sa tanungin kami ng pari kung tinatanggap ba namin ang bawat isa bilang mag-asawa at isinuot ang singsing na ginamit din namin noong unang kasal kami sa Cagayan. You may now kiss the bride. Sabi ng pari sa harap namin. Itinaas ng asawa ko ang belo na nakatakip sa aking muka at nagtama ang aming mga mata. Nakangiti sa akin si Dave at bakas ang saya na kanyang nararamdaman sa mga oras na ito. Hinawakan ng kanyang dalawang kamay ang magkabilang pisngi ko sa harap ng mga taong nakapaligid sa amin at saksi sa kasal namin. Ngayon, hinalikan ako ni Dave at siniil ng halik nang gumanti rin ako. I love you, Mrs. Mondragon. Mahinang bulong ni Dave habang gahibla lang ang pagitan ng mga mukha namin at muli akong hinalikan sa labi. I love you, Don. Emosyonal na sagot ko nang pakawalan niya ang labi ko. Mahigpit na niyakap ako ng asawa ko habang namamasa ang mga mata ko at pinipigilan ang sarili ko na umiyak sa harap ng maraming taong saksi sa kasal namin. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko sa mga oras na ito pero nangingibabaw ang saya at dahil iyon sa asawa ko. He never fails to show me how much he loves me. Hindi ako nagsisisi na isinama ko si Dave sa bahay ni Sheila at walang pagdadalawang isip na nagpakasal ako sa kanya sa Cagayan. Masaya ako at proud na ngayon ay isa na akong ganap na Mrs. Mondragon.
Sa batas, sa harap ng Diyos at sa publiko. Siya na ang katuwang ko sa panibagong yugto ng aking buhay. Iniiwan ko man ang isang sundalong tulad niya dahil labis akong nasaktan noon sa ginawang panluloko ni Jake. Pero isa rin palang sundalo ang nakalaan para sa akin at gumamot sa sugatang puso ko. Ngayon ay nagpapasalamat ako kay Jake dahil kung hindi siya dumaan sa buhay ko at sinaktan ako, hindi ko matatagpuan ang aking asawa. Sabi nga nila, lahat na nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Alam kong marami pang pagsubok na pagdadaanan namin ng asawa ko pero sigurado naman akong tamang tao ang minahal ko. Dave's personal voice. Nauna akong dumating dito sa simbahan kung saan gaganapin ang kasal namin ni Maybelline. Kasama ang mga kaibigan ko. Kanina pa ako binibiro ni Maki dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na darating ang araw na ikakasal ako sa babaeng mahal ko at dahilan kung bakit ilang ulit ko siyang kinulit noong nakadestino pa siya dito sa Bicol. Ang galing mo talaga, Bok. Grabe din ang kwento ng love life ninyo ni Mabel. Talagang hinintay mo siya at nakaya mo maging single sa loob ng 5 taon? Ang tagal nun ah. Ang akala ko nga bakla ka na. Panunokso ni Maki sa akin habang suot ang bagong uniforme na pareho naming request para sa kasal ko ngayong araw. Sa isa't isa, Bok, sabi ni Arthur at tinapik ako sa balikat. True love yan. Wala tayong magagawa kapag ganyan. Napangiti ako dahil naalala ko na naman kung paano ko muling nakita ang asawa ko. Mabuti na lang na-ambush ka, Bok. Tingnan mo, nagkatuluyan si Mabel at itong si Dave. Dahil sa'yo. Biro ni Maki kay Arthur. Kago, masakit yun no? Ilang bala din ang bumaon sa katawan ko kaya muntik pa nga ako matuluyan. Reklamo ni Arthur. Kung hindi pa namin alam, bumaon ka rin naman bago ka natambangan. Kung bakit kasi sumugod ka mag-isa sa bahay ng babae mo? Di namarkahan ka pa ng mga Sparrow. Paninisi ni Maki. Pareho lang tayo. Sagot ni Maki. Hindi ko siya pwedeng pabayaan dahil nabuntis ko na. Dapat mauna pa kami magpakasal dito kay Dave. Kung di lang ako natambangan. Mga saraulo din itong dalawang kaibigan ko. Ang ingay nilang dalawa dito sa loob ng simbahan. Kung hindi lang talaga sila parte ng kasal ko, baka pinalayas ko na sila dito para matahimik naman ako. Nakukulili na ang tenga ko sa ingay nilang dalawa. Mga lalaking tao, puro love life ang usapan. Pareho lang naman silang nakabuntis. Mabuti pang isang abay sa kasal ko at kaibigan ni Mabel. Parang tuod na nakatayo sa sulok katabi si Perez. Siguro naiilang si John sa amin dahil lahat kami ay mga matataas na opisyal at tanging siya lamang sa mga abay sa kasal ko ang nag-iisang nakasuot ng uniforme ng isang sarhento. At kitang-kita ito sa nakapi na ranggo sa kwelyo ng suot niyang uniforme. Bilang opisyal, alam ko mataas ang kanyang respeto sa amin pero hindi ko siya tinitingnan na tauhan ko ngayong araw ng kasal ko dahil alam kong kaibigan siya ng asawa ko. Kanina pa ako kinakabahan habang binibilang ang bawat minuto lumipas na hindi pa dumarating ang asawa ko. 20 minuto na akong nakatayo at naghihintay dito sa labas ng simbahan nang dumating ang 2 itim na Mercedes-Benz, kasunod ang ilan pang sasakyan. Kilala ko ang opisyal na sakay nito pero nagulat ako nang makita ko ang isa sa pinakamataas na opisyal ng AFP. Nakaraniwang nakikita ko lamang sa balita at malaking event ng Armed Forces. Hindi ko inaasahan na makikita ko dito si General Connor, ang head ng National Intelligence Agency at personal na pumunta dito sa Bicol kasama si Major Garcia. Hindi ako tumanggi nang sabihin ng opisyal ko na si Sir Connor ang tatayong magulang ko in behalf of my sister Margaret dahil hindi siya makakarating. It really feels surprising and overwhelming that he is here. Siya ang pinakamataas na opisyal at namumuno sa Special Task Force ng Intelligence Agency na nag-ooperate dito sa bansa sa ilalim ng isang ahensyang konektado sa gobyerno. Nice meeting you again, sir. Magalang nabati ko kay General Connor sabay saludo. Pangalan lang niyang alam ko dahil nanatiling sekreto ang pagkatao niya sa mata ng publiko. Wala siyang pagkakakilanlan maliban sa alias na gamit at walang kahit na anong identity records na available sa public records. Congratulations! Nakangiting bati sa akin ni Sir Connor. Thank you, sir. Magalang na sagot ko at sumaludo kay Major Garcia.
Tama lang na mahigpit ang security measures ko sa buong bayan na ito dahil talagang mga high-profile official sa armed forces ang ilan sa mga bisita ko at kasama doon ang mga kapwa ko opisyal at mga kaibigan sa academy. Sabay-sabay kaming napalingon ng huminto sa harap ng simbahan ang sasakyan ni William. "She's here. Are you ready, Mondragon?" Tanong ni Sir Connor habang nakatayong katabi ko. "Yes, sir." Formal na sagot ko habang hindi inaalis ang mga mata sa dumating na sasakyan. "Then good luck, and be ready for another responsibility." Mahinang sabi ni Sir Connor habang pababa ng sasakyan ng aking asawa. Inaasahan ko na may mga pupuntang opisyal ngayon sa kasal namin ni Mabel kaya handa ako. I think Major Garcia's wife na nag-sponsor ng mga bulaklak mula pa sa Baguio at nagbigay ng 500,000 piso para sa kasal namin ng asawa ko. Siya sana ang gusto kong tumayong pamilya ko dahil siya ang naging mentor ko at malaki ang naging bahagi niya sa buhay ko. Pero tumanggi si Major Garcia at sinabi nitong ninong namin siya at kapares ang asawa niya. Kaya si Sir Connor na lang ang tatayong magulang ko. Everything goes well. Naging maayos ang kasal namin ni Mabel. Everyone congratulated us at nakikita kong masaya ang mga magulang ng aking asawa dahil natupad ko ang pangako kong pakakasalan ko sa simbahan ang kanilang anak. "Congratulations, Dave." Bati sa amin ni Sir Connor at sunundan naman ng ninong kong si Major Garcia, pati na rin ang kapitan ng barangay ni na Mabel. Inaya ko ang lahat sa reception. Hawak kamay na lumabas kami ng simbahan ng asawa ko with a full entourage. Few of my selected men in uniform at mga tauhan ko ang nasa labas ng pintuan. Nakataas ang hawak nilang swords at sabay-sabay na ibinaba nang makalabas kami ni Mabel bilang paggalang sa asawa ng kanilang opisyal. I honored my wife with a military wedding. Gusto kong makita ng lahat kung gaano ako ka-proud sa asawa ko at lahat ng ito'y iniaalay ko sa kanya. Ako na ang nagmaneho ng sasakyan kong pabalik sa bahay ng mga magulang ng asawa ko. Kasama ko dito sa kotse si Mabel at nasa backseat nakaupo ang kanyang dalawang kapatid. Magkakasunod at malalakas na putok ng mga baril ang umalingaw sa buong barangay nang bumaba kami sa sasakyan ng asawa ko sa tapat ng plaza. Nakasalute ang mga nakahanay na tauhan ko bilang paggalang sa akin, ganoon din kay Mabel. Hindi ito karaniwang ginagawa sa isang military wedding pero isa itong tradisyon para sa mataas na opisyal na katulad ko. "Ang daming tao," pabulong na sabi ng asawa ko. Alam kong kinakabahan siya. Mahiyain ang asawa ko at hindi siya komportable kapag maraming nakatingin sa kanya. Noon pa man ay alam kong ganito na ang asawa ko. May konting pagbabago naman dahil nagtatrabaho na siya sa Maynila pero mas gusto niyang nasa bahay lang kapag wala siyang pasok. "Let's now welcome Mr. and Mrs. Dave Mondragon." Malakas na anunsyo ng MC sa kasal namin ni Mabel. Ngumiti sa akin ang asawa ko at magkahawak kamay na pumasok kami sa reception area. I'm impressed sa nakita kong arrangement dito sa plaza. Na-customize ang space at nagawa ng paraan para magkaroon ng magandang settings. Magaling talaga ang asawa ni Major Garcia. Isa siyang wedding planner at coordinator. Negosyo nila ito mula sa catering, gown at arrangements. Halos wala akong ginastos dito dahil puro sponsor ng mga opisyal ko. Ganoon din ang mga kasamahan ko sa trabaho. Ganito naman kapag may ikakasal sa hukbo. Lahat kami ay nagbibigay ng share to support our brotherhood. Masyadong galante lang talaga ang mga kaklase ko sa academy, gaya ng mga abay namin na sina Arthur at Maki na bonggang sponsor. Pero siguradong sisingilin din nila ako kapag dumating ang araw na ikakasal na din sila. Nakita kong pinagpapawisan si Mabel. Bahagyang nangunot ang kanyang noo at mukhang hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Agad kong pinisil ang kanyang kamay kaya napatingin sa akin ang asawa ko. "Nahihilo ka ba, hon?" Nag-aalala at pabulong na tanong ko. Tumango ang asawa ko bilang sagot. Agad kong kinuha ang malamig na mineral water bottle at inabot sa kanya para makainom siya. Alam kong hindi madali para kay Mabel ang araw na ito dahil maselan ang kanyang pagbubuntis. Nakita ko pang may hindi siya magandang nararamdaman dahil mabilis ko itong mabasa sa expression. "Gusto mo ba magpahinga muna, hon?" Nag-aalala na tanong ko nang makita kong sinapo at hinilot ni Mabel ang kanyang noo. "Okay lang, kaya ko pa." Mahinang sagot ng asawa ko kaya napabuntong hininga ako. Gusto ko muna siya magpahinga kaya lang hindi naman namin pwedeng iwan dito ang aming mga bisita.
Tinawag kong MC at sinabi mag-anunsyo para simulan na ang reception at ipaalam sa lahat na pwede nang kumain. Bukas para sa lahat ang reception area. Bukod sa plaza, nagkaroon din ng extension sa bahay ng kanyang mga magulang para sa mga bisita at kabarangay ni Mabel na hindi ma-accommodate dito sa reception. Matapos kumain sa gitna ng maraming tao ay sumayaw kami bilang pagsunod sa tradisyon. Mukhang bumuti na ang pakiramdam ng asawa ko dahil nakita kong masigla na siya. Nagkaroon pa ng kompetisyon dahil sa pahabaan ng sabit na pera pero talagang naging masaya ang selebrasyon. Hanggang sa matapos ang reception ng aming kasal at nagsimulang magpaalam ang mga bisita. Now that our wedding reception has ended, it's time for us to leave. We said goodbye to my in-laws and promised to visit them often. Tumawag agad kayong dalawa kapag nakarating na kayo sa kampo, ha? Bili ng aking mother-in-law. Opo, ma. Magalang na sagot ng asawa ko. Sabay kaming nagmano sa kanila at pagkatapos ay sumakay na sa sasakyan ko. Iniwan na muna namin ang mga regalong natanggap namin mula sa mga bisita sa bahay ng mga magulang ni Mabel. For now, doon muna iyon at babalikan na lang namin kapag uuwi na kami sa bahay na inayos ko sa Maynila.